Mga fall guy umano ang naparusahan at hindi ang mga totoong mastermind na nagpasok ng bilyon-bilyong halaga ng shabu noong War on Drugs campaign in dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Ito ang sinabi ni Surigao del Norte, Repbon Robert Ace Barbers, lead chairperson ng Quad Committee ng Kamara de Representantes sa pagdinig nitong Martes, kung saan kanyang idiniin ang gross miscarriage of justice noong administrasyong Duterte. Ayon kay Barbers, nahatulan ang mga fall guy na pagkakakulong na hanggang 40 taon habang ang mga tunay na nasa likod ng drug smuggling ay hindi nakasuhan. Ang mga pagpuslit ng ton-toneladang droga na nagkakahalaga ng mahigit P12 bilyon na ibinintang sa mga maliliit na tao ay isang kahina-hinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman, sabi ng pinuno ng Quadcomi. Ang mga ginamit umanong fall guy ay ang negosyanteng si Mark Taguba, warehouse guard Fidel Anochedi, at ang dating empleyado ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban. Si Mark Taguba, isang batang negosyante, sumasalo lamang ng mga pinarating ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay-bagay kasama na ang ilegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers, sabi ni Barbers. Tinukoy din ni Barbers ang kaso ni D, ang warehouse guard na tumanggap ng shipment ng droga sa isang controlled delivery ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ikinabahala rin ni Barbers ang promosyon umano ni dating prosecutor Aristotle Reyes na naging regional trial court judge kahit na nilimitahan ang mga kinasuhan. Precedes all. In the point in Mr. Chairman, have we violated any rules with the, yes, may we manifestation know of Congressman Lucas Rodriguez? What rule has been violated, Honorable Rodriguez? Because point of you will have to understand that he's asking a question based on some research that he has made. That's correct. So let us give him that time. No, because you have to because a understand point of order interrupts anybody. I will agree, but you know you will have to cite also what rule have we violated. Because you will have to understand, Honorable Rodriguez, para klaro tayo, para maging smooth naman itong procedure ho natin, itong hearing na to, patapusin na ho natin si Dan Fernandez because there's also an accusation here na kayo di kasalanan ng ARC. So dapat, I think he's also going to go there. So I would like to hear, because in his statement, meron siyang statement kanina na meron kayong kasalanan. So I want him now to continue. And I will allow him to continue, the Honorable with due respect to our chair, our rules provide for precedence of motions. And in that proceedings of motions, the rules of Congress, it says that the point of order has precedence over all other discussions. And that is why I'm saying that I have a point of order that in this proceeding, we cannot be discussing drafts. No, Mr. Chairman, which what rule was not yet violated? Final. Mr. Chairman, what rule was violated? Tama po yun. Rule on the precedence of Mr. Chair, 2-minute break, Mr. Chair. Break. Anong Mr. Chair? ang na-violate natin, Mr. Chairman? Session suspended. Wala naman tayo bina-violate sa rules eh. Pag nag-cite ho tayo ng rule, point of order, you will have to be clear what's. At dahil nga napaka-kontrobersyal mga kabombo nitong usapin na gustong ibalik dito sa ating bansa yung pag-iral ng death penalty at ito ay sa pamamagitan ng firing squad. Katunayan mga kabombo, umani ng napakaraming reaction sa ating official website at Facebook account ang naturang artikulo kaugnay doon sa pagpataw ng death penalty o bitay o kaya naman ay firing squad laban sa tiwaling opisyal ng gobyerno. At kaugnay hunyan mga kabombo, mga Kastar Nation, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang mismong author, ang principal author ng naturang panukalang batas. At yan ay sa katauhan ni Zamboanga City 1st District Congressman Kaimer Adan Olaso. At magandang araw po ang aming pagbati mula din sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. With me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Unang-una, Congressman, nais po naming maitanong,
Ano yung nagbunsod sa inyo para maghain ng ganitong firing squad bill knowing na very controversial ang posibleng kahinatnan po ng naturang klase ng panukalang batas, Congressman? Alam niyo po, sir, I've chosen firing squad kasi sabi ko nga, death penalty, the penalty by firing squad is intended to serve as a strong deterrent and as a symbolic act to emphasize the gravity of the corruption, which significantly, itong nangyayari sa ating bansa ngayon, sir. So, kawawa po yung future generations natin. So, I think that's the best thing to do in our country. Look at China, how progressive they are. Napag-iwanan tayo. It's simply because may pangil yung gobyerno nila. Sa atin, wala po Pinaglalaruan lang po yung gobyerno natin, sir. Kaya po, ito po yung nagtanto ko. So, I created this bill for the benefit of sir. Okay, so ano naman ang inyong reaksyon? Dahil ilang kasamahan nyo mismo dyan sa Kamara, nagpahayag na agad-agad ng kanilang negatibong reaksyon at kumbaga pagkontra dun sa inyo pong bill. Although ito hindi pa naisasalang sa debate dyan mismo sa plenaryo ng Kongreso, pero meron na hong harapan or hayagan yung kanilang pagtutol sa mga kahalintulad ho na panukala, kagaya ho ng inyong isinusulong, kumukontra na agad. Ito po sa bill na nagpapataw ng capital punishment para dun sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Any take on that, Congressman? Well, definitely, sir. Meron talagang kukontra at meron talagang sasangayon dyan sa batas na yan. But on my part, gusto ko talagang isulong to sa Kongreso kasi yan ang napag-isipan ko na sabi ko, one day, kung wala na tayo, sino pa ang susulong yan sa Kongreso kung hindi tayo, sabi ko. So sabi ko, who's this? And with the help of our President, hopefully, they will realize that this would be better for countrymen, this would be better for the Filipino people. Dapat isulong to at i-aprobahan to. Ewan ko lang bakit tayo ni Congressman Ortega hindi siya pabor sa bill na to. Siguro may dahilan po siya. But on my part, paresin kaming mamabatas, may dahilan din po ako. Kaya ko po ito isinulong sa ating Kamara. Okay, may mga mensahe nga kami natatanggap dito, Congressman. Baka raw maubos yung mga tao dyan sa ilang mga kapulungan, lalo na yung mga involved doon sa mga usapin, even the previous cases na kanilang involvement. Anyway, yan naman ay subject for validation at siguro korte na yung bahalang mag-determine. May katanungan din ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai, with your questions? Yes, good morning, Congressman. May sapat pa po bang panahon para ito ay maihabol na maipasa? If this will be given a chance, this bill will be given priority by the President. No less than President Bongbong Marcos, kung na-aprobahan niya to, then if we'll certify this as an urgent bill, then this can be approved in less than a month. Kaya pang habulin, or less than 3 weeks, kaya to. But definitely if not, then may hirapan po tayo. That is what I'm praying for the Filipino people, pushing this bill hardly. Calling the help of our President, if possible, kung pwede, kindly join executive order for this bill para sa lalong at madaling panahon, may susulong natin itong batas para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mangangailangan ba ng amyenda sa konstitusyon ang pagsasakatuparan ng bill na ito? Pertaining to this, as we know that actually mayroon tayong di ba, may batas na yun, but it was lower down kasi nga due to the previous administration, I think if I'm not mistaken, President Dorian Macapagal Arroyo, it was halted, no? Sabi ko nga sana, if we need to amend our constitution, we need to amend. Kailangan po Kailangan natin lagyan sa diretso yung ating mga kababayan, yung mga kababayan natin na corrupt. Hindi yung kababayan na hindi corrupt. Yung mga corrupt po, kailangan i-diretso natin itong mga tao na to. Kasi kawawa pong bansa natin Nagkakalubos-lubusan, nagkakautang-utang na tayo.
ilan milyon, ilan trilyon yung utang natin. Sino ba naman ang magbabayad yan? Di ba? So, nothing is happening good dahil dito sa corruption. Kaya, I think that's the best thing. That's the best thing for us to do. We have to really emphasize and we really need to propose this bill for the betterment of our country. Okay. Congressman, may nakausap na ba kayo at this early na senador naman, no? Para kahit paano, kumbaga work hand in hand mula dyan sa panig ng Kamara, kayo yung nagsusulong nito, pero meron din bang counterpart bill dyan sa Senado? Dahil ang alam ko, may mga panukala na bitay o ibalik yung parusang kamatayan, pero ibang mga kaso, I heard tungkol sa droga, tungkol sa yung mga heinous crime, yung panghahalay, pangpatay, ganun yung mga pending yata sa Senado the past days na ating tinitignan, yung mga panukala. Pero yung counterpart bill ng eksaktong halos kagaya ho ng inyong sinusulong, meron na ba kayong nakausap na senador para ho magsulong din ng kahintulad na bill dyan sa kanilang kapulungan? I think sana meron po, no, sana may buting senador na gagawa ng counterpart on this bill para mas mabilis po ito. Kasi pagka meron to, at least we can say this is a dream come true for the Filipino people, di ba? Without this bill, then it's impossible for us to combat corruption in our country. Pero pag meron tayo nitong bill, that would be very easy for us. Alam niyo po, pag nasampulan ng isa to, tatahimik na yung lahat . But as of now, wala nasasampulan . Hanggang walang nasasampulan, hindi hintong corruption sa ating bansa. Ayan. With that, maraming salamat po sa mga impormasyong na ibahagi po ninyo. At siguro makikipag-ugnayan kaming muli kapag may mga development pa ukol ho dito sa inyong panukalang batas. Thank you so much, Congressman, sa naturang mga pahayag. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Zamboanga City, unang distrito, si Congressman Kaimer Adan Olaso. Siya ho ang principal author ng panukalang batas na nagbabalik ng death penalty sa Pilipinas through firing squad o yung pagbaril doon sa mga individual na mahahatulang guilty ng Sandigan Bayan ukol naman sa pagkakasangkot sa mga kasong katiwalian ay yung plunder, kasama ho yan, at mga kahalintulad ho nito dyan sa mga opisyal ng gobyerno.